Narito ang aklat na sinasabing may mga lihim na pangalan at lihim na karunungan, na pinaghahanap ng mga taong mahihilig sa karunungang lihim. Ito'y hango sa aklat na lihim na pangalan at lihim na karunungan. Simula, sa aklat na lihim ng lumang tipan ang sabi ng Diyos ay ganito. Ang sino mang makaalam ng aking lihim na pangalan, ay magiging mapalad sa lupa at sa langit man. Ang Diyos, ayon sa banal na kasulatan, ay may isang pangalang lihim. May isang bagong pangalan at may isang pangalang walang hanggan na hindi mapaparam. May pangalan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. May pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. May pangalan ng Diyos na kataas-taasan. At may pangalan ng Diyos ng mga hukbo. May pangalang nakasulat sa noo ng dakilang Diyos. May pangalang nakasulat sa kanyang mga mata. May pangalang nakasulat sa kanyang hita. At may pangalang nakasulat sa kanyang damit. Ang mga kasaysayan at kahulugan, at kagamitan ng mga sinasabing pangalan, ay matutunghayan sa aklat na ito. Ang pangalan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ay Elohim, na sinasabi sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 1. Ito ang pangalang nakasulat sa Biblia sa aklat ng alaala sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 16. Ito ang sinasabi sa Misteryo Principal, na pangalang nakasulat sa balabal ng dakilang Diyos, sa Apokalipsis Kapitulo 19 versikulo 16. At ito rin ang tinawag ng dakilang martyr sa Golgotha, noong siya ay nakabayubay sa cross sa bundok ng Kalbaryo, na matutunghayan sa Marcos Kapitulo 15 versikulo 34. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eloi! Eloi! Lema sabachthani! Na ang ibig sabihin ay, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan? Ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay El Shaddai. Genesis Kapitulo 17 versikulo 1. Ito ang nakasulat sa aklat ng alaala sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 16. At sa mga awit Kapitulo 119 versikulo 136. Ito rin ang sinasabi sa Misteryo Principal at sa Kabala na Shaddai. Ang pangalan naman ng kataas-taasang Diyos ay El Elyon. Genesis Kapitulo 14 versikulo 18. Ganyan ang sinasabi sa aklat ng alaala Malakias Kapitulo 3 versikulo 16. At Clavicular ng Haring Solomon. Narito naman ang sinasabing pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ito ang Jehovah Sabaoth. Unang Samuel Kapitulo 1 versikulo 3. Ito ang pangalang nakatitik sa aklat ng alaala, Malakias Kapitulo 3 versikulo 16. Sa Biblia, ang Jehovah ay Panginoon, at ang Sabaoth ay hukbo. Ang Sabaoth ay isang pangalang kabilang sa basag ng Sator. Isang pangalang ginamit ng Haring Solomon sa kanyang Clavicula, at siyang pangalang ibinati ng isa sa 24 na matatanda kay Jesus nang siya ay naumakyat sa langit, at naluklok sa kanan ng Diyos Ama. Ang Jehovah ay isang pangalan ng Diyos na malimit banggitin sa Biblia, gaya sa Exodo Kapitulo 6 versikulo 2 at 6. At sa mga awit, may kalakip o karugtong pangsalita, gaya halimbawa ng Jehovah Jireh sa Genesis Kapitulo 22 versikulo 14. Jehovah Rapha sa Exodo Kapitulo 15 versikulo 26. Jehovah Nisi sa Exodo Kapitulo 17 versikulo 15. Jehovah Shalom sa mga hukom Kapitulo 6 versikulo 24. Jehovah Ra sa mga awit Kapitulo 23 versikulo 1. Jehovah Sidkenu sa Jeremias Kapitulo 23 versikulo 6. At Jehovah Shammah sa Ezekiel Kapitulo 48 at versikulo 35. Ang kauna-unahang Jehovah na binabanggit sa Biblia, alalong bagay ang Jehovah Elohim, ay matutunghayan sa Genesis Kapitulo 2 hanggang 4. Ito ang pangalan ng Panginoon nang likhain niya ang langit at ang lupa. Ang Jehovah ay nagmula sa tatlong salitang He, Yod, at Vav. Sa mga awit Kapitulo 119 versikulo 33, 41 at 73. Ang pangalan ng Diyos na walang hanggan ay El Olam sa Genesis Kapitulo 21 versikulo 33. Ang pangalang ito ay nakasulat din sa aklat ng alaala Malakias Kapitulo 3 versikulo 16. Ito rin ang pangalang tinutukoy sa Isaias Kapitulo 56 versikulo 5 na ang sabi ay ganito. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi, kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan, na hindi mapaparam.